Sa ating linya ho ngayon, Attorney Domingo Cayosa, isa pong constitutional law expert ating pong kausapin. Attorney Cayosa, magandang umaga po muli sa inyo. Si Orly Tinida dito sa Radyo na TV pa. Attorney. Good morning, Orly. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Yun ho bang isang resolusyon ng Senado patungkol po sa pagkakanlong at paggigiit na dapat ay merong sundin sa proseso po ng pagsisilbi ng isang warrant of arrest na kinikilala ng mga bansa na galing sa isang international tulad nito ICC, International Court. May visa ho ba, may visa ho ba ito? At ito ho ba'y kayang saklawin kung ano man ang ipinairal ng batas patungkol sa usapin ng mga nahaharap sa kaso sa isang pandaigdigang korte tulad ng ICC, Attorney Cayosa? Yan ho ay isang pagpapahayag lamang ng kanilang sense o sentimiento. Pero ang resolusyon na yan, hindi ho niyan pwede palitan ang konstitusyon, ang existing laws ng ating bansa, kasama na yung ating mga treaty obligations. So, sentimiento lamang ho yan ng Senado, wala hong napapalitang batas. Ibig sabihin kahit na ito may tuturing na isang kinikilala, wala naman kasi kumukontra sa Senate Resolution number 44 na kinakailangan merong local warrant of arrest na may papakita ay hindi maisisilbi ang warrant of arrest sa isang miyembro ng Senado, hindi ho binding 'yun legally. Hindi ho binding yun. A resolution is just a resolution. Hindi ho yan batas. Hindi po basta sa lower house, hindi in-approve ng presidente natin kagaya na isang ordinaryong batas. Hindi rin ho yan pwedeng palitan o amyendahan ang mga provision ng isang international treaty kagaya nung pirmahan ng Republika ng Pilipinas na Rome Statute na kinonfirm ng Senado. So, hindi ho, sentimiento lang ho yan. Kaya nga, kung minsan tignan nyo yung mga resolution, hindi na masyadong pinagdedebatahan. Sapagkat sentimiento lang yan, sense lang. So, it is not binding on anybody enforcing a law. It's binding as what the Constitution says patungkol dun sa pwedeng bigyan ng pagkakanlong ng Kongreso, both House and Senate, yung mga nahaharap sa kaso na ang kaparusahan ay 6 years imprisonment pababa. Tama ho ba yun, Attorney? Tama. Yan lang ho ang nasa batas na merong temporary immunity from arrest habang may session ang lower house o kaya ang Senado. Pero ang penalty dapat hindi hihigit ng 6 years. Ang penalty ho kasi dun sa crimes against humanity, maabot ng 30 years. So it's far beyond yung threshold na nakalagay sa ating konstitusyon at nakalagay din sa ating revised penal code. Nakamataas na kaparusahan ho pala kayo, ano? Hindi nasaklaw yun sa jurisdiction nung anong dapat bigyan pa proteksyon ng Kongreso. Tama ho. At saka meron din ho tayong local law, yung RA 9851, na kung saan dinidefine halos kopya ito, kinopya yung International Convention Against Humanitarian Law. Kinopya ito. So it also defines crimes against humanity. It also punishes it with a severe penalty. At yung karapatan o obligasyon ng ating gobyerno under Section 17 na kung merong nasasakdal sa isang international tribunal for crimes against humanity, may option ang gobyerno isurrender yung nasasakdal o lalo-lalo na ngayon merong warrant of arrest. Dapat pala yung Senate resolution ginawang ano pala, no? Inaprobahan, ginawang batas, ganap na batas para pwede rin makinabang ang House of Representatives. Pero nevertheless, Attorney Cayosa, pwede ba for the sake of argument, sige, pagbigyan natin. Totally, marami naman nagsasabi na Pilipino, so dapat kikilala natin ang atin lamang bibigyan ng kahalagahan yung korte dito sa atin. Pwede ba yan? Sumunod habang may usapin tungkol po dito sa pwede ba nilang hindi kilalanin ang warrant of arrest from ICC, Attorney Cayosa? Well, pwede ho kung gustuhin ng gobyerno natin. Kaya lang, merong severe repercussions yan. Kasi ho, halos lahat ng maraming mga bansa sa mundo kinikilalang ICC. Tayo naman, nangangailangan tayo ng tulong nila. Halimbawa ngayon, may mga akusado sa graft and corruption na nagtatago sa ibang bansa. Kung hindi naman natin ino-honor yung international obligations natin, lalong-lalo na merong warrant of arrest, no?
paano na tayo hihingi ng tulong ng ibang bansa na kung saan nagtatago din yung mga wanted dito sa ating bansa. So that's one. The other one, of course, is diplomatic isolation. Sa tingin ng ibang bansa, hindi tayo maasahan pagdating sa enforcement of the rule of law. Napakatingkad ho yan problema natin at kailangan natin ang tulong nila. Economic, pwede rin ho. Kung sa tingin nila, walang rason itong ating pagtanggi. Opo. Maalis din ho naman magkaroon yan ng Okay. mga repercussions sa economic areas. Ayun. Attorney, yung usapin ng impeachment, next time na lang natin pag-usapan para mas mahaba-haba. Again, maraming salamat sa inyong binagkaloob ng oras at pagsagot sa mga katanungan na yan, Attorney Cayosa. Thank you po, sir. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa, mga kapuso, ang inyo po napakinggan.